Magandang gabi, mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo? Sa bayan ng Antique, may isang mahiwagang insektong tinatawag na itim na alitaptap. Ayon sa matatanda, ito ang bumubulong sa mga aswang kung sino ang dapat nilang gawing biktima. Sa loob ng maraming siglo, walang sinuman ang nakakaalam kung saan nanggagaling ang itim na alitaptap o bakit ito umiral. Tanging ang mga aswang lamang ang tunay na nakaunawa sa lihim nito. Ngunit isang gabi, bigla na lang nawala ang itim na alitaptap. Kasabay ng pagkawala nito, isa-isang nagsimulang maglaho ang mga aswang sa bayan. Akala ng mga tao, tuluyan na silang ligtas sa lagim na dulot ng mga nilalang na iyon. Subalit, isang bagong uri ng kilabot ang lumitaw, mga nilalang na mas malupit, mas mabangis, at mas hindi kayang ipaliwanag ng mga sinaunang paniniwala. Sa pagkawala ng mga aswang, nagising ang mas matandang kasamaan, isang bagay na matagal nang nakabaon sa kasaysayan ng Antique. Si Elias, isang dating mananaliksik na bumalik sa bayan upang pag-aralan ang kakaibang pagkawala ng mga aswang, ay natagpuan ang sarili niyang sangkot sa isang mas malalim na misteryo. Kasama si Lara, isang albularyong may alam sa lumang mahika, at si Miguel, isang binatang nawalan ng buong pamilya sa mga halimaw. Sinubukan nilang alamin ang lihim ng itim na alitaptap at kung ano ang tunay nitong papel sa bayan. Ngunit sa kanilang paghahanap, natuklasan nilang hindi lang ang mga aswang ang dapat nilang katakutan, kundi ang anino ng isang bagay na mas matanda pa sa bayan mismo. Ano ang tunay na papel ng itim na alitaptap? Sino o ano ang pumalit sa mga aswang? At paano nila mapipigilan ang isang halimaw na hindi nila naunawaan? Sa bayan ng Antique, hindi lahat ng liwanag ay nagdadala ng pag-asa, at hindi lahat ng dilim ay kayang takasan. Sa gitna ng kagubatan ng Antique, isang matandang manghuhula ang natagpuang patay, walang sugat, walang bakas ng dugo, ngunit dilat ang mga mata na parang may nasaksihan siyang hindi kayang ipaliwanag. Sa kanyang palad, may isang itim na alitaptap na patay. Sa baryo ng San Antonio, kumalat ang balita. Ang mga matatanday bumulong ng dasal, habang ang mga batay pinagbabawalang lumabas pagsapit ng dilim. Alam nilang may hindi pangkaraniwang nangyayari. Si Elias, isang mananaliksik na bumalik sa Antique matapos ang 5 taong pagkawala, ay muling nakatapak sa lupang kanyang nilisan. Ang kanyang layunin ay alamin ang pagkawala ng mga aswang, isang bagay na noon ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon nagdudulot sa kanya ng matinding pag-alinlangan. Kinausap niya ang kanyang dating kakilala, si Lara, isang albularyo at babaylan sa kanilang bayan. Sa kanilang pagkikita, isang babala ang binitiwan ng babae. Mali ang inisip mo, Elias. Ang pagkawala ng mga aswang ay hindi tanda ng kaligtasan, bagkus, isang hudyat ng mas malaking panganib. Ngunit paano naging mas delikado ang Antique kung wala na ang mga aswang? Sa mismong gabing iyon, isang pangyayari ang nagpatunay sa sinabi ni Lara. Si Miguel, isang binatang angkan ng mga mangangahoy, ay galing sa gubat upang mag-uwi ng panggatong. Ngunit sa kanyang pagbalik, wala siyang dala kundi sugatan at nanginginig ang kanyang katawan. Hindi yon aswang. Bulong ni Miguel habang sinusuportahan siya ng kanyang ina. Hindi yon aswang. Napatingin si Elias kay Lara. Kung hindi aswang ang umatake kay Miguel, ano ang mas malalang halimaw na pumalit sa kanila? Makalipas ang 2 araw, nagsimulang kumalat ang takot sa buong San Antonio. Hindi lang si Miguel ang biktima. May 3 pang mga bata ang natagpuang nawawala, at isang mangingisda ang natagpuang wala ng laman ang katawan, tila sinipsip ang kanyang buhay. Si Elias, Lara, at Miguel ay nagtungo sa gubat upang hanapin ang sagot. Dinala sila ng kanilang paghahanap sa isang lumang kuweba sa dulo ng ilog, isang kuweba na, ayon sa matatanda, ay pinagbabawal pasukin. Sa loob, natagpuan nila ang isang ukit sa peder, mga lumang simbolo na tila naglalarawan ng isang sinaunang ritual. Sa gitna ng ukit, may isang imahe ng isang dambuhalang nilalang na may malaaninong katawan, mahahabang kamay, at mga matang nagliliyab sa dilim. Ang tagapangalaga, bulong ni Lara. Ano? Tanong ni Elias. Ang itim na alitaptap ay hindi lamang gabay ng mga aswang. Isa itong bahagi ng isang lumang kasunduan. Isang balanse kapag nawala ang alitaptap, nagigising ang isang bagay na mas matanda at mas gutom. Nagkatinginan sina Elias at Miguel. At kung nawala na ang mga aswang, napatingin si Miguel sa madilim na bahagi ng kuweba. May narinig silang kakaibang tunog, isang mabagal, malamig na paghinga. At bago pa sila makatakbo palabas, isang pares ng pulang mata ang nagbukas sa kadiliman. Sa loob ng kuweba, nanlilisik ang pulang mata ng nilalang sa kanilang harapan. Ang malamig nitong hininga ay naglalabas ng kakaibang alingasaw,
isang pinaghalong amoy ng lupa, dugo, at pagkabulok. Hindi nagdalawang isip si Miguel. Hinawakan niya ang pangilaw na dala ni Lara at itinutok sa nilalang. Sandali itong umatras, waring hindi sanay sa liwanag. Takbo, sigaw ni Elias. Mabilis silang lumabas ng kuweba, hindi lumilingon. Naririnig nila ang malalaking yabag sa likod nila, mabigat, parang hindi pangkaraniwang nilalang. Ngunit sa paglabas nila sa liwanag ng buwan, bigla itong huminto. Nilingon ni Elias ang lagusan ng kuweba. Wala na ang pulang mata. Tahimik na ulit ang paligid, ngunit hindi naglaho ang pakiramdam ng panganib. Ano yon? Bulong ni Miguel, hinahabol ang hininga. Isang bagay na mas matanda pa sa mga aswang, sagot ni Lara. At hindi pa natin alam kung ano talaga ang kaya nitong gawin. Kinabukasan, muling may natagpuang patay sa baryo. Isang lalaking magsasaka, walang sugat, walang dugo, ngunit tuyot na parang sinipsip ang kaluluwa. Ang mas nakakakilabot, wala itong anino. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Elias kay Lara. Ang halimaw sa kuweba, hindi ito katulad ng mga aswang, sagot ng albularyo. Kung ang mga aswang ay kumakain ng laman, ang nilalang na iyon ay kumakain ng mismong anino ng tao. At kapag nawala ang anino mo, wala nang natitira sa'yo. Hindi na napigilan ni Elias ang lumakas na kaba sa kanyang dibdib. Kung ganito ang halimaw na pumalit sa mga aswang, paano nila ito lalabanan? Gabi na nang muling bumalik si Elias sa gubat, dala ang pag-asang makahanap ng sagot. Ngunit bago pa man siya makapasok sa loob, isang bagay ang lumipad sa kanyang harapan. Isang itim na alitapta. Isa na lang ang natitira. Sinundan niya ito, dahan-dahan, habang lumulutang ito patungo sa isang malalim na bahagi ng kagubatan. At doon, nakita niya ang isang nakatayong matandang lalaki, nakasuot ng lumang kasuotan, mukhang hindi bahagi ng modernong panahon. Ikaw ba ang naghahanap ng sagot? Tanong ng matanda. Sino ka? Tanong ni Elias. Ngumiti ang matanda, at sa kanyang pagngiti, lumitaw ang matatalas na ngipin. Ako ang tagapag-ingat ng balanse, sagot nito. At oras nang malaman mo ang katotohanan. Ano ang tunay na papel ng itim na alitapta? Sino ang tagapag-ingat ng balanse? At paano nila mapipigilan ang halimaw na kumakain ng anino? Matamang nakatitig si Elias sa matandang lalaki sa kanyang harapan. Ang kanyang ngiti ay hindi pangkaraniwan, may kung anong misteryo at panganib sa likod nito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Elias, hinigpitan ang hawak sa dala niyang kutsilyo. Ang matanda ay bahagyang tumingala at sinundan ng tingin ang nag-iisang itim na alitaptap. Matagal nang may kasunduan ang mundong ito, iho, bulong niya. Ang itim na alitaptap ay hindi lang basta bumubulong sa mga aswang kung sino ang dapat nilang biktimahin. Ito rin ang pumipigil sa paggising ng mas matandang kasamaan. Napasinghap si Elias. Ibig mong sabihin, ang pagkawala ng mga aswang ay hindi dahil nawala ang itim na alitaptap, kundi dahil binalanse nito ang mas malaking banta. Tumango ang matanda. Ang mga aswang ay nilikha bilang bantay. Hindi sila tunay na halimaw, kundi mga nilalang na inilagay upang maiwasan ang paggising ng anino. Biglang nakaramdam ng matinding takot si Elias. Kung wala na ang mga aswang, sino ang pipigil sa anino? Samantala, sa baryo ng San Antonio, isang bagong bangkay na naman ang natagpuan, si Mang Alberto, ang matandang mangingista. Ngunit hindi katulad ng naunang mga biktima, may kakaibang nangyari sa kanyang katawan. Ang kanyang anino ay naiwan sa lupa, nakapinta sa dingding na parang itim na usok, ngunit ang mismong katawan niya ay tila walang laman, parang isang guwang na balat. Nang lumapit si Miguel at Lara sa lugar ng krimen, naramdaman nila ang malamig na hangin. Elias, bulong ni Miguel. Dapat natin siyang puntahan. May mali rito. Tumango si Lara. Ngunit bago pa sila makagalaw, nagsimulang gumalaw ang anino ni Mang Alberto at unti-unting bumangon mula sa lupa. Habang patuloy na kinakausap ni Elias ang matanda sa kagubatan, bigla niyang narinig ang isang malakas na alingaw-ngaw mula sa direksyon ng baryo. Napatingin siya sa kalangitan, at sa malayo, nakita niya ang mga ilaw ng mga bahay na isa-isang nawawala. Nagising na ito. Mabilis niyang binalingan ang matanda. Paano ko ito mapipigilan? Humakbang ang matanda palapit kay Elias at inilagay ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat. May isang paraan, bulong nito. Ngunit kailangan mong gumawa ng isang desisyon. Mula sa kanyang palad, lumitaw ang nag-isang natitirang itim na alitaptap. Ikaw na ang pipili kung sino ang susunod na isasakripisyo. Sa baryo, pinapanood ni Miguel at Lara ang anino ni Mang Alberto na bumangon mula sa lupa. Hindi ito ordinaryong multo, wala itong mukha, wala itong mata, ngunit ang presensya nito ay parang isang bangungot na nabuhay.
Lara, anong gagawin natin? Sigaw ni Miguel habang hinila siya palayo ng albularyo. Wala tayong laban dito, sigaw ni Lara. Si Elias lang ang may sagot. Ngunit bago pa sila makatakas, unti-unting bumaling ang nilalang sa kanila, at sa isang iglap, bumalot ang madilim na anino sa kanilang paligid. Sa gitna ng kagubatan, hawak ni Elias ang itim na alitaptap. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang mga kamay. Kung hindi ka pipili, mawawala ang lahat, bulong ng matanda. Ngunit kung pipili ka, may isang buhay na kailangang yalay upang muling bumalik ang balanse. Muling naglaro sa kanyang isipan ang mukha ni na Miguel at Lara, ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ngunit sino ang kaya niyang isakripisyo? Sa di kalayuan, naririnig na niya ang pagdating ng aninong halimaw. Wala na siyang oras. Isang malalim na hinga, at dahan-dahang inilapit ni Elias ang itim na alitaptap sa kanyang palad. At sa sandaling iyon, pumili siya. Dahan-dahang ipinikit ni Elias ang kanyang mga mata habang hawak ang nagisang itim na alitaptap. Alam niyang anuman ang pipiliin niya, isang buhay ang kailangang mawala. Ngunit bago pa niya magawa ang desisyon, isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa baryo. Elias! Boses ayon ni Miguel. Mabilis niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumakbo pabalik sa baryo. Dala pa rin ang mahiwagang alitaptap. Pagkarating niya, bumungad sa kanya ang isang nakakakilabot na eksena. Mga tao na parang nawalan ng sarili, nakatayo lamang na waring hinihigop ng isang madilim na puwersa. Sa gitna ng lahat, nakita niya si Miguel at Lara, nakikipaglaban sa nilalang na walang mukha. Elias, anong ginagawa mo? Kailangan nating lumayo, sigaw ni Lara. Ngunit alam ni Elias na hindi sila makakatakas. Isa lang ang paraan upang matapos ito. Narinig niyang muli ang boses na matanda sa kanyang isipan. Alam niyang ito na ang sandali ng kanyang pagpili. Ngunit paano siya makapipili kung parehong mahalaga sa kanya, sina Miguel at Lara? Biglang tumayo ang walang mukhang nilalang at lumapit sa kanila. Sa isang iglap, isang anino ang lumipad mula sa katawan ni Miguel. Unti-unti siyang hinihigop ng madilim na puwersa. Hindi, sigaw ni Elias. Sa sobrang desperasyon, tinawag niya ang alitaptap sa kanyang palad. At sa isang sandali ng matinding pag-iisip, itinulak niya si Miguel palayo at inyalay ang sarili. Ang itim na alitaptap ay lumipad mula sa kanyang kamay at dahan-dahang pumasok sa kanyang dibdib. At sa isang kisap mata, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong baryo. Nang imulat ni Elias ang kanyang mga mata, wala na ang aninong halimaw. Ang mga taong tila walang buhay ay unti-unting bumalik sa kanilang sarili. Si Miguel at Lara ay nakatayo, nakatingin sa kanya na may gulat at takot. Ngunit may isang bagay na nagbago kay Elias. Nang humakbang siya palapit sa kanila, napansin niyang may anino na gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi na ito tulad ng dati. Ang kanyang anino ay nabubuhay, gumagalaw na parang may sariling isip. At sa kanyang kamay, isang itim na alitaptap ang muling lumitaw. Elias, anong ginawa mo? Bulong ni Lara, halatang nanginginig. Ngumiti si Elias, ngunit hindi na ito ang dating ngiti na kilala nila. Hindi ko sila pinili. Pinili ko ang sarili ko. At sa gabing iyon, isang bagong tagapangalaga ang isinilang. Mula ng gabing iyon, ang mga aswang ay unti-unting bumalik sa bayan. Ngunit hindi na sila katulad ng dati, mas maingat na sila, mas tahimik, at mas takot sa isang nilalang na ngayon ay gumagala sa antike. Si Elias ay hindi na simpleng tao. Siya na ngayon ang tagapagmana ng kasunduan, ang bagong itim na alitaptap na siyang magpapasya kung sino ang dapat manatili at kung sino ang kailangang mawala. At sa huling gabing iyon, lumakad siya sa kagubatan, habang lumilipad sa paligid niya ang libu-libong itim na alitaptap. Ngayon ako naman ang pipili. Makalipas ang 5 taon, muling nagbalik sa antike si Miguel. Hindi na siya ang dating takot na binata, ngayon, isa na siyang alagad ng simbahan, isang mandirigmang exorcist na may hangaring burahin ang lahat ng mga nilalang ng dilim. Ngunit sa kanyang pagbalik, isang nakakagimbal na katotohanan ang bumungad sa kanya. Mas dumami ang aswang, at mas lumalim ang takot sa buong bayan. Mas naging mailap ang mga tao, palaging bumubulong ng dasal tuwing gabi, at sa loob ng mga bahay, wala ni isang kandilang namamatay. Ang tanong niya, bakit? Isang gabi, sa gitna ng kagubatan, nakita niyang muli ang kanyang pinakakinatatakutan. Si Elias. Ngunit hindi na siya ang dating kakilala ni Miguel. Sa dilim, lumulutang ang libu-libong itim na alitaptap, at sa gitna nito ay isang lalaki na hindi na mukhang tao. Si Elias, ang bagong tagapangalaga ng dilim. Miguel, bulong ni Elias, ang kanyang mga mata ay hindi na kayang basahin. Handa ka na bang mamatay? Sa baryo, si Lara ay isa ng ganap na albularyo.
Pinili niyang manatili sa Antique upang bantayan ang mga naiwan. Ngunit ngayong bumalik si Miguel, napagtanto niyang hindi pa tapos ang laban. Hindi mo siya matatalo, babala niya kay Miguel. Si Elias ba talaga ang kalaban natin? Tanong ni Miguel. Hindi ko alam, sagot ni Lara, nanginginig. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na siya tao. Kinagabihan, isang grupo ng mga magsasaka ang biglang nawala matapos marinig ang kakaibang ugong sa kagubatan. Sa kanilang paghahanap, natagpuan ni Miguel at Lara ang isang duguang bahay. Sa loob nito, may isang sulat na nakasulat gamit ang dugo. Hindi lahat ng dilim ay masama, at hindi lahat ng liwanag ay kaligtasan. At mula sa kadiliman, isang aninong halimaw ang lumitaw, isang bagong uri ng aswang na mas mabilis, mas matalino, at mas walang awa. Sa isang lumang simbahan sa Antique, humarap si Miguel sa isang grupo ng mga hunter ng mga halimaw, mga taong ipinanganak upang labanan ang madilim na puwersa. Ang Antique ay hindi na isang simpleng bayan, paliwanag ni Miguel. May isang puwersang nagpapalakas sa mga aswang, at kailangan nating hanapin kung sino o ano ito. Alam mo kung sino ang may kasalanan, Miguel, sagot ng isa sa mga hunter. Ang dating kaibigan mo, ang bagong hari ng dilim. Sa unang pagkakataon, kinilabutan si Miguel. Hindi pa rin niya matanggap na si Elias na ang kaaway nila. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kung gusto nilang ibalik ang kapayapaan sa Antique, kailangan nilang patayin si Elias. Habang ginagalugad ni Miguel at Lara ang lumang kuweba, kung saan unang nagising ang anino, isang bagong revelasyon ang lumitaw. Sa pader ng kuweba, may lumang inskripsyon na matagal nang naitago. Kapag namatay ang huling tagapangalaga, magigising ang tunay na hari ng kadiliman. Miguel, bulong ni Lara. Kung papatayin natin si Elias, baka mas lumala ang sitwasyon. Bakit ganon? Bulong ni Miguel. Bakit parang hindi ito isang laban ng tama at mali? At sa gitna ng dilim, isang boses ang sumagot. Dahil hindi mo naiintindihan ang tunay na laro. Biglang lumitaw si Elias mula sa anino. Ngumiti siya, ngunit hindi ito ngiti ng isang halimaw. Miguel, anya, tama na ang laban. Ang tunay mong kalaban ay ang sarili mong paniniwala. At sa isang iglap, lumipad ang mga itim na alitaptap sa buong kuweba. At sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel at Lara ang tunay na halimaw sa likod ng lahat. Habang lumulutang ang libu-libong itim na alitaptap sa loob ng kuweba, lumitaw ang isang bagay na hindi pa nila nakita noon, isang anino na mas matanda pa kay Elias, isang nilalang na mukhang walang hugis ngunit may pulang matang nagbabaga sa dilim. Si Miguel ay biglang napaluhod sa lupa. Ano ito? Ang boses na nilalang ay hindi maririnig ng tainga, ngunit tumagos ito sa isipan nila. Ang tuna-una halimaw ay ang mga taong takot sa dilim. Napaatras si Lara. Kahit isa siyang albularyo, hindi niya kailanman inasahang makakita ng ganitong uri ng nilalang. Ito ba ang tunay na hari ng kadiliman? Ngunit ang masikinagulat nila ay ang sumunod na ginawa ni Elias. Imbes na lumaban, lumuhod siya sa harapan ng nilalang. Elias, anong ginagawa mo? Sigaw ni Miguel. Ngumiti si Elias, ngunit sa kanyang mga mata, may isang lihim na walang sinuman ang nakakaunawa. Sinabi ko na sa'yo, Miguel, bulong niya. Hindi mo naiintindihan ang tunay na laro. At sa isang iglap, biglang naglaho ang lahat ng ilaw sa loob ng kuweba. Nang muling magising si Miguel, wala na sila sa kuweba. Nasa gitna na sila ng isang kakaibang lugar, isang malawak na kapatagan kung saan tanging ang buwan lamang ang nagbibigay ng liwanag. Sa harapan niya, naroon si Elias, nakatayo sa tabi ng aninong nilalang. Miguel, gusto mo akong patayin, hindi ba? Tanong ni Elias. Dahil iniisip mong ako ang dahilan ng paglaganap ng dilim. Hinugot ni Miguel ang kanyang espada. Dahil ikaw nga ang may kasalanan, sigaw niya. Simula nang mawala ka, bumalik ang mga aswang. Lalo silang lumakas. At ikaw ang pumalit bilang pinuno nila. Tumawa si Elias, isang tawang hindi mo alam kung galit, lungkot o pangungutya. At naisip mo ba kung bakit? Hindi nakasagot si Miguel. Kung gusto mong matapos ang lahat ng ito, Miguel, patuloy ni Elias, kailangan mong pakinggan ang tunay na kasunduan. Sa isang kumpas ng kamay, biglang bumukas ang lupa, at mula rito, lumitaw ang isang lumang balumbon ng kasulatan na puno ng sinaunang simbolo. Basahin mo. Nanginginig ang kamay ni Miguel nang hawakan niya ang lumang kasulatan. Sa kanyang pagbabasa, unti-unting lumabo ang kanyang paniniwala. Imposible. Hindi ito maaring totoo. Ngunit wala siyang magawa. Dahil sa harapan niya, nakasulat ang totoong kasaysayan ng mga aswang, at kung bakit ang mga alitaptap ang tunay na nagpapalakas sa kanila. Sa loob ng maraming siglo,
ang Antique ay naging taguan ng isang sinaunang kasunduan. Ang itim na alitaptap ay hindi lamang basta-basta mga gabay ng aswang. Ito ang nagpapatahimik sa mas matandang halimaw na matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa. Bawat alitaptap ay isang sagradong nilalang, isang proteksyon upang hindi magising ang aninong halimaw. Ngunit nang mawala ang huling alitaptap, isang bagong tagapangalaga ang pinili ng kadiliman. At ang naging kapalit, si Elias mismo. Nawala ang balanse, Miguel, paliwanag ni Elias. At ngayon, ako ang naging susi upang hindi magising ang tunay na halimaw. At kung papatayin mo ako, napatingin si Miguel sa nilalang sa tabi ni Elias, ang tunay na hari ng kadiliman. Magigising siya. At sa isang iglap, nagsimulang lumindol ang buong mundo. Sa baryo ng San Antonio, biglang bumukas ang lupa. Mula sa ilalim nito, lumabas ang mga halimaw na mas malalaki, mas gutom, at mas malupit kaysa sa mga aswang na nakilala nila noon. Ang buong Antique ay binalot ng isang itim na ulap, at sa isang sigaw ng halimaw, nagising ang isang bagay na hindi pa kailanman nakita ng sinuman. Sa loob ng anino, isang bagong anyo ang bumangon. Isang halimaw na may libu-libong mata, libu-libong anino, at isang bibig na hindi kailanman nauuhaw sa buhay. Ang totoong hari ng kadiliman ay bumangon na. At sa gitna ng lahat, si Elias ay lumuhod, tumingin kay Miguel, at bumulong ng huling babala. Ikaw ang pumili, Miguel. Ngayon, kailangan mong harapin ang kapalit. At sa isang iglap, nagsimulang maglaho ang Antique. Nang bumukas ang lupa at bumangon ang tunay na hari ng kadiliman, ang buong Antique ay binalot ng anino. Nagsimulang maglaho ang mga tao, hindi basta namamatay, kundi hinihigop ng madilim na puwersang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hinabol ni Miguel at Lara si Elias, ngunit isang itim na buhawi ang humiwalay sa kanila. Nang magmulat ng mata si Miguel, wala na siya sa ibabaw ng lupa. Siya ay nasa ilalim ng Antique, isang lumang lungsod na hindi kailanman nailarawan sa kasaysayan. Sa paligid niya, may mga batong ukit na may hugis ng mga aswang, sigbin, tikbalang, at iba pang nilalang ng kadiliman. Ngunit ang pinakamalaking larawang nakita niya ay isang taong may libu-libong anino sa ilalim ng kanyang paa, at sa kanyang palad, may isang itim na alitaptap. Sa kanyang pag-ikot, biglang lumitaw si Elias mula sa dilim. Maligayang pagdating, Miguel, bulong niya. Ito ang lihim ng Antique na hindi mo alam. Ano to, Elias? Tanong ni Miguel, nakahanda ang kanyang espada. Ito ang pinanggalingan ng lahat, sagot ni Elias. Bago pa dumating ang unang mga Kastila, bago pa itinayo ang mga unang simbahan, bago pa malaman ng tao ang tungkol sa mga aswang, mayroong mas matandang kasunduan. Lumapit si Elias sa isang malaking altar na nasa gitna ng lungsod. Doon, nakita ni Miguel ang isang napakalaking kristal, at sa loob nito, libu-libong itim na alitaptap ang nakakulong. Narito ang tunay na sikreto ng Antique, patuloy ni Elias. Ang itim na alitaptap ay hindi lang basta mga gabay ng aswang. Sila ang bumubuo ng selyo na pumipigil sa hari ng kadiliman. Napasinghap si Miguel. Ibig sabihin, sagot ni Elias. Noong naglaho ang huling itim na alitaptap, nagising ang tunay na halimaw. At ngayon, kung hindi natin ito may babalik. Sa isang iglap, nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid nila. Wala nang matitira sa mundo. Habang nag-uusap sina Miguel at Elias, isang sigaw ang narinig nila sa malayo. Si Lara. Hinila siya ng isang malaking nilalang, isang aninong kaluluwa, isang halimaw na nilikha mula sa mga nawalang anino ng mga taong nalunod sa dilim. Miguel, sigaw ni Lara, pilit lumalaban. Bago pa siya tuluyang makuha, agad siyang sinagip ni Elias gamit ang isang galaw ng kanyang kamay. Sa isang kumpas, lumipad ang mga itim na alitaptap at winasak ang halimaw. Ngunit dahil dito, mas lumakas ang puwersa ng hari ng kadiliman. Sa ibabaw ng lupa, nakita nilang unti-unting bumabagsak ang Antique, ang mga bahay ay natatakpan ng anino, at ang mga tao ay isa-isang nawawala. Wala na tayong oras, bulong ni Elias. Miguel, kailangan mong gawin ang tama. Nagkatinginan silang dalawa. Anong ibig mong sabihin? Kailangan mong sirain ang kristal, sagot ni Elias. Ibalik ang itim na alitaptap sa mundo. Ibalik ang balanse. Napailing si Miguel. At paano kung hindi gumana? Tumalikod si Elias, dahan-dahang lumalayo. Wala nang ibang paraan, Miguel. At bago pa siya makapagsalita, biglang humawak si Elias sa kristal, at sa isang iglap, bumalot ang libu-libong itim na alitaptap sa kanyang katawan. Siya mismo ang nag-alay ng sarili sa balance. At sa isang nakakasilaw na liwanag, bumalik ang itim na alitaptap. Sa isang iglap, nagising si Miguel sa ibabaw ng lupa. Wala na ang dilim. Wala na ang mga halimaw. Ang Antique ay bumalik sa dati,
ngunit may isang bagay na nawala, si Elias. Lumuhod si Miguel sa lupa, napayuko, hindi makapaniwala sa nangyari. Isa siyang halimaw, bulong niya. Pero siya rin ang nagligtas sa mundo. Sa huling sandali, isang itim na alitaptap ang lumipad sa kanyang kamay. At sa loob nito, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Miguel, ito ang tunay na laro ng liwanag at dilim. Walang mabuti, walang masama. Ang tanging mahalaga ay ang balanse. At sa gabing iyon, isang bagong itim na alitaptap ang ipinanganak. Ngunit sino ang susunod na pipiliin nito? Makalipas ang isang taon mula nang isakripisyo ni Elias ang sarili upang may balik ang balanse sa Antique, nagbalik ang katahimikan sa bayan. Wala nang anino na kumakain ng buhay, wala nang sigaw ng mga nawawalang tao. Ngunit kahit tahimik ang paligid, may isang bagay na hindi nawawala. Isang gabi, habang naglalakad si Miguel sa gilid ng lawa, napansin niyang may lumulutang sa tubig, isang anino. Nang kanyang lapitan, napagtanto niyang hindi ito ordinaryong refleksyon. Ito ay isang pamilyar na mukha. Miguel, nanlamig ang kanyang buong katawan. Si Elias. Ngunit hindi na siya isang tao. Ang kanyang anyo ay tulad ng usok, naglalagablab na anino na parang natutunaw sa hangin. Buhay ka pa, sigaw ni Miguel. Hindi, sagot ni Elias, ang kanyang boses ay parang hangin na bumubulong sa dilim. Ngunit hindi rin ako patay. At sa isang iglap, nawala ang tubig sa lawa, at sa ilalim nito, lumitaw ang isang lumang altar, ang huling lihim ng itim na alitaptap. Sa baryo, hindi pa rin nawawala ang pangamba ng mga tao. Kahit nawala ang lumang panganib, tila may bagong nagbabantang dumating. Si Lara, na ngayon ay ganap ng babaylan ng Antique, ay biglang nagising mula sa isang bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang pulang buwan na unti-unting nawawala sa langit. Isang mas matandang babae ang lumapit sa kanya sa panaginip. Bumalik na ang balanse, anang babae. Ngunit hindi ito pang matagalan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Lara. Ang itim na alitaptap ay hindi isang proteksyon. Sagot na matanda. Isa itong sumpa. Pagkagising ni Lara, agad siyang nagtungo kay Miguel. May mali, Miguel. May darating na mas malaking panganib. Ngunit bago pa niya masabi ang lahat, isang itim na alitaptap ang lumipad sa pagitan nila at bumagsak sa lupa. Patay na ito. Sa lumang simbahan ng Antique, isang makapangyarihang pari at exorcist ang dumating, si Padre Alonzo, isang tao mula sa Maynila na may misyon. Hanapin ang natitirang itim na alitaptap at sirain ito. Sa kanyang paniniwala, ang alitaptap ang dahilan kung bakit muling dumami ang mga halimaw sa mundo. Ang sinumang nagtataglay nito, kahit si Miguel, ay dapat puksain. Ngunit bago pa siya makakilos, isang bagong ulat ang dumating. Sa isang liblib na baryo sa Antique, isang batang walang anino ang natagpuan. At ayon sa kanyang pamilya, nagsimula lang ito noong gabing nagpakita si Elias kay Miguel. Dahil sa misteryo ng batang walang anino, nagpasya si Miguel at Lara na bumalik sa altar sa ilalim ng lawa, kung saan niya unang nakita si Elias. Sa kanilang pagdating, nakita nilang lumulutang ang mga patay na itim na alitaptap sa paligid. May kakaiba sa hangin, parang mas mabigat, mas malamig. At sa gitna ng altar, may isang figura na nakaluhod. Si Elias. Ngunit hindi na siya isang espiritu. Siya ay may katawan, ngunit ang kanyang balat ay parang anino na gumagalaw, dumadaloy tulad ng usok. Nang magmulat siya ng mata, nakita ni Miguel ang isang bagay na hindi niya inasahan. Hindi na pula ang kanyang mata. Ngunit ito ay walang kulay, parang isang bintana na bumukas sa kawalan. Elias, bulong ni Miguel. Ngumiti ang kanyang dating kaibigan. Miguel, may isang bagay akong gustong itanong sa'yo. Handa ka bang malaman ang tunay na dahilan kung bakit ako pinili ng itim na alitaptap? At bago pa siya makasagot, isang nakabibinging ingay ang pumuno sa paligid. Sa loob ng altar, isang halimaw na may 4 na ulo ang lumitaw mula sa anino. At ang itsura nito ay kapareho ng kay Elias. Sa harapan ni Miguel at Lara, isang nakakatakot na halimaw na may 4 na ulo ang bumangon mula sa anino. Ang katawan nito ay binubuo ng itim na usok, ngunit ang 4 nitong ulo ay may kakaibang hitsura, lahat ay magkahawig kay Elias. Ano to? Bulong ni Miguel, habang unti-unting inilabas ang kanyang espada. Sa halip na sumagot, ngumiti si Elias. Miguel, nakikita mo na ba, Anya? Hindi ako ang kalaban mo. Hindi rin ang itim na alitapta. May mas malalim pang dahilan kung bakit ito bumalik, at ngayon, nasa harapan mo na siya. Biglang umungol ang nilalang at inatake sila. Mabilis na humarang si Lara at gumamit ng sinaunang orasyon upang ihinto ito, ngunit hindi gumana ang kanyang dasal. Lara, lumayo ka, sigaw ni Miguel,
habang hinarang ang matalim na kamay ng halimaw gamit ang kanyang espada. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang bagay ang napansin niya. Ang apat na mukha ng halimaw ay kumakatawan sa apat na emosyon. Galit isang mukhang puro puot at matatalas ang ngipin. Lungkot isang mukhang umiyak, walang mata, at may luha ng dugo. Takot isang mukhang laging nakangangang parang sumisigaw. Pagtanggap isang mukhang tahimik, walang ekspresyon. Elias, ano to? Sigaw ni Miguel habang pilit na nilalabanan ang halimaw. Si Elias ay tahimik lang na nakatayo, pinagmamasdan sila. Ito ang itinago ng antike sa loob ng maraming siglo, sagot niya. Ang itim na alitaptap ay hindi lamang tagapagbantay ng balanse, kundi isang tanikala na pumipigil sa isang mas malaking nilalang. Nagkatinginan sina Miguel at Lara. At ngayon, malaya na siya. Habang patuloy na lumalaban sina Miguel at Lara sa halimaw, napansin ni Miguel na ang bawat pag-atake nila ay walang epekto. Para bang hindi ito isang pisikal na nilalang, parang isang piraso ng alaala na bumangon mula sa nakaraan. Si Elias ay dahan-dahang lumapit sa kanila. Miguel, may isang paraan upang tapusin ito. Ano? Itinuro ni Elias ang dibdib ng halimaw. Hanapin ang puso ng antike. Naguluhan si Miguel. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Elias at marahang inilapat ang kanyang kamay sa noo ni Miguel. Sa isang iglap, nagbago ang lahat ng nakikita niya. Nawala ang halimaw. Nawala ang altar. Sa halip, nakita niya ang isang lumang kaharian, isang antike bago pa dumating ang mga Kastila. At sa gitna ng kaharian, may isang hari na may mga anino sa ilalim ng kanyang balat. At sa kanyang palad, isang itim na alitaptap ang lumulutang. Miguel, isang malalim na tinig ang narinig niya. Ako ang tunay na tagapangalaga ng antike. Nang bumalik ang ulirat ni Miguel, napansin niyang wala na siya sa ilalim ng lawa. Nasa isang malaking silid siya, puno ng sinaunang mga sulat at mural sa dingding. Sa gitna ng silid, naroon si Elias, nakatingin sa isang malaking ukit sa peder. Ito ay larawan ng isang hari na may dalang isang itim na alitaptap, ngunit sa ilalim ng kanyang trono, may isang halimaw na may apat na mukha. Miguel, wika ni Elias, narinig mo siya, hindi ba? Ang unang tagapangalaga ng antike. Hindi makapagsalita si Miguel. Matagal nang may lihim ang bayang ito, patuloy ni Elias. Bago pa dumating ang mga dayuhan, bago pa itinatag ang mga simbahan, may isang sinaunang kasunduan. Hinawakan niya ang mural at marahang hinaplos ang ukit. Ang unang hari ng antike ay may dalang isang sumpa, paliwanag niya. Isa siyang nilalang na piniling mamuhay bilang tao, ngunit ang anino niya ay isang halimaw. Ang halimaw na iyon. Bulong ni Miguel, siya ba ang bumangon? Tumango si Elias. At kung hindi natin siya may babalik sa kanyang selyo, magigising ang mas matandang nilalang sa ilalim ng antike. Biglang lumindol ang lupa. Mula sa labas ng silid, lumitaw ang apat na mukhang halimaw, ngunit sa pagkakataong ito, nagsimula ng lumago ang kanilang katawan. Hindi na lang ito anino, unti-unti na itong nagkakaroon ng laman. Miguel, bulong ni Elias, kailangan nating hanapin ang puso ng antike bago maging huli ang lahat. Habang tumatakbo sila palabas ng lumang silid, napansin ni Lara ang isang kakaibang ukit sa dingding, isang lumang mapa ng antike, ngunit may isang lugar na hindi niya kilala. Miguel, tingnan mo to. Nang tingnan ni Miguel ang mapa, bigla niyang napansin ang isang itinatagong lokasyon sa ilalim ng antike, isang lugar na tinatawag na puso ng bayan. Ito ba ang hinahanap natin? Tanong ni Lara. Walang ibang maaring maging sagot, sagot ni Elias. Kung nandito ang puso ng antike, baka ito ang tanging paraan upang ipasok muli ang halimaw sa kanyang selyo. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang malamig na boses ang pumuno sa paligid. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Biglang lumitaw ang nilalang na may apat na mukha, ngunit ngayon, ito ay bona, may katawan na yari sa laman, may matatalas na kuko, at may pulang matang nagliliyab sa galit. At sa kanyang likuran, may isang mas malaking anino, isang bagay na mas matanda pa sa lahat ng kanilang nakita. Si Miguel ay napaatras. Elias, ano to? Ngunit hindi na sumagot si Elias. Dahil sa unang pagkakataon, siya mismo ang tumingin sa halimaw na may takot sa kanyang mukha. Sa harapan nina Miguel, Lara, at Elias, nakatayo ang isang halimaw na dating anino lamang, ngunit ngayon, may laman na. Ang apat na mukha nito ay patuloy na nagbabago, lumulundag mula sa galit, lungkot, takot, at pagtanggap. Sa kanyang likuran, isang mas malaking nilalang ang lumilitaw mula sa anino, isang nilalang na walang mata, ngunit may libu-libong bibig na bumubulong ng mga sinaunang salitang hindi maunawaan ng sinuman. Si Miguel ay hindi makagalaw. Elias, ano to? Sa unang pagkakataon, nakita niyang natakot si Elias.
Ito ang bumuo sa antike, sagot nito, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang aninong inilagay sa ilalim ng bayan bilang kapalit ng kasaganaan. Kapalit? Tanong ni Lara. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Elias, lumapit sa peder ng sinaunang silid at inilagay ang kanyang kamay sa isang lumang ukit, isang larawan ng isang hari na may hawak na itim na alitaptap, at sa kanyang paanan, isang halimaw na nakatali ng mga lumang anino. Ang antike ay itinayo sa ibabaw ng isang sinaunang nilalang, paliwanag ni Elias. Isang halimaw na kailangang itali sa loob ng libu-libong taon upang hindi nito lamunin ang buong isla. Nagkatinginan sina Miguel at Lara. At ngayon, malaya na siya. Sa lumang mapa ng antike, may isang lugar na tinawag na Puso ng Bayan. Ito ay isang sagradong altar na matagal nang nawala sa kasaysayan. Kung mahahanap natin ang puso ng antike, sabi ni Elias, baka may paraan pa upang isara muli ang pinto. Ngunit bago pa sila makagalaw, biglang sumigaw ang halimaw at umatek. Sa isang iglap, lumipad si Miguel sa malayo at bumangga sa isang peder. Si Lara ay mabilis na gumamit ng isang sinaunang orasyon upang lumikha ng protektibong bilog, ngunit ang halimaw ay tumawa lang. Hindi niyo na ako may tatali, wika nito, gamit ang boses ng libu-libong patay. Si Elias ay mabilis na tumayo at inilabas ang itim na alitaptap mula sa kanyang palad. May isang paraan, sabi niya, pero hindi ko sigurado kung mabubuhay tayo. Nagkatinginan sina Miguel at Lara. Ano ang plano mo? Hanapin natin ang puso ng antike, sagot ni Elias. At doon natin gagamitin ang natitirang mga itim na alitaptap upang tapusin ito. Sa gitna ng kagubatan, ginamit ni Miguel, Lara, at Elias ang lumang mapa upang hanapin ang puso ng bayan. Ngunit sa kanilang paglalakbay, isa-isa nilang napansin ang kakaibang pagbabagong nangyayari sa antike. Ang mga anino ng tao ay gumagalaw ng mag-isa. Ang mga hayop ay nagsisimulang mamatay ng walang dahilan. Ang langit ay unti-unting nawawalan ng liwanag. Kaunti na lang ang oras natin, bulong ni Lara. Nang marating nila ang lokasyon ng puso ng bayan, bumungad sa kanila ang isang napakalumang altar sa gitna ng isang patay na lawa. Sa ibabaw nito, isang bato na may libu-libong ukit, at sa gitna nito, isang itim na alitaptap na nakapaloob sa kristal. Si Elias ay lumapit at marahang hinawakan ang kristal. Sa sandaling iyon, bumukas ang lupa at isang sinaunang boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Kayo ba ang susunod na tagapangalaga? Si Miguel ay napaluhod, ramdam ang bigat ng daang taong kasaysayan. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Si Elias ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Miguel, may isang bagay kang dapat malaman. Ano ang hindi mo sinasabi sa amin, Elias? Tanong ni Lara. Si Elias ay hindi nagsalita sa loob ng ilang segundo. Ngunit sa wakas, bumuntong hininga siya at humarap sa kanila. Ang sumpa ng itim na alitaptap ay hindi basta proteksyon, paliwanag niya. Ito ay isang pagpili. Nagkatinginan sina Miguel at Lara. Anong ibig mong sabihin? Si Elias ay dahan-dahang lumapit kay Miguel. Isang bagong tagapangalaga ang dapat piliin upang manatiling nakakulong ang halimaw, sabi niya. At ang pipiliin ay dapat na handang yalay ang sarili niya sa anino. Si Miguel ay nanigas. Ibig mong sabihin, isa sa atin ang kailangang maging bagong halimaw. Si Elias ay ngumiti ng mapait. Ang lupa ay patuloy na umuuga. Sa malayo, narinig nila ang pagdating ng halimaw na may 4 na mukha. Papalapit na ito sa altar. Si Elias ay lumingon kay Miguel. Miguel, ako na ang bahala rito. Ako ang susunod na tagapangalaga. Hindi, tutol ni Miguel. Minsan mo nang isinakripisyo ang sarili mo. Hindi ito dapat ikaw ulit. Si Lara ay tumingin sa kanilang dalawa. Kung may isa sa atin na kailangang manatili sa anino, tahimik siyang lumapit sa altar. Lara, huwag, sigaw ni Miguel. Ngunit nginityan siya ni Lara at hinawakan ang itim na alitaptap. Isa sa atin ang kailangang magpatuloy ng sumpa, Miguel. Sa sandaling hinawakan niya ang kristal, isang itim na liwanag ang bumalot sa kanya. Nagsimula siyang maglaho sa dilim, ngunit bago yon, isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Miguel. Huwag mo akong kalimutan. At sa isang iglap, nawala si Lara. Ang halimaw na may 4 na mukha ay biglang sumigaw. Bumalot sa kanya ang libu-libong itim na alitaptap at unti-unting nawala sa hangin. Ang antike ay bumalik sa tahimik na estado nito, ngunit wala na si Lara. Itutuloy.